Sa ngalan po ng ating ministro, Brother Francis, ako po muna ang maghahatid ngayon ng mensahe. At pakitapik po ang inyong katabi. Kumusta? Kamustahin natin ang bawat isa. Kailangan nating magkumustahan. Araw-araw, sa tuwing tayo ay nagkakasalubong, tayo ay nagkakasama-sama, napakagandang marinig sa ating kapatid yung salitang kumusta. Kasi baka hindi natin alam, yung kanyang dinadala ay masyadong mabigat na At least, yung salitang kumusta ay pwede nating maging daan para tayo ay makapagkwentuhan. Pero mamaya na ang kwentuhan. Ayan. So, meron ako ipapakitang image sa inyo. At may I know what do you see that image? Ayan. Pwede niyong kausapin na inyong katabi. Ano ba nakita mo? Sa unang tingin, ano nakita mo? Ayan. Ano kaya nakita niya? Tingnan niyo, pagka kayo tumingin sa bandang kaliwa, ano ang nakita niyo? At pagka sa bandang kanan kayo tumingin, ano ang inyong nakita? Sige, mamaya na. Tingnan natin kung tama. Pare-pareho tayo nakita. Pero yung unang image na nakita niyo, sige po, malaman lang natin. Ano ang unang nyo nakita? Ibon. Yung iba, rabbit. Baka meron pa kayong ibang nakikita, pero ibon or rabbit lang yan. Or minsan sinasabi nila yan ay bibe or duck. Sige, tingnan natin kung pareho nga yung ninyo nakita. Okay, isa pa. Anong number to? Sige. Ano number? 6. Merong 9. Sige, tingnan natin. So, kausapin niyo yung katabi. Pareho ba tayo nakita? Ngayon, depende kasi yan kung saan ka nakapwesto. Diba? Maaring nabanggit nyo ang number 6 dahil dito kayo sa kaliwa nakatingin. No? Pagkatapos, 9 yan kung dito naman kayo sa kanan. Okay. Isa pang image. Yan. Tingnan niyo naman to. Yung isa, siguro matagal na siyang nasa isla. Oo, matagal na siyang naghahanap ng makakasama niya sa isla kasi nag-iisa siya. Pagkatapos, yung isa naman ay namamangka. Tingnan niyo yung reaksyon nung nasa isla. Kasi siguro, ang pakiramdam niya, gusto niya nang makaalis doon sa isla na yon. Kaya, yung nakita niya, ay, bangka. Yun yung kanyang reaksyon. Pagkatapos, ito namang isang namamangka, siguro matagal na siyang nasa dagat. Kaya nakakita siya ng isla, kaya tuwan-tuwa naman siya. Ay sabi niya, uy, lupa. Mapapansin niyo, merong dalawang reactions. Pero depende sa kanilang kalalagayan. O yung tinatawag nating perspective. Kung saan ka nakatayo, doon mo nakikita ang isang bagay. So when we say perspective, it is the way someone looks at or feels about something. Or how persons see things in their unique way. So ang pag-uusapan natin ngayon ay perspektibo or perspective or pananaw. Tayo may sarili-sarili tayong perspective sa buhay. Tayo meron tayong mga pananaw sa buhay, di ba? Iba-iba yan, depende sa kalalagayan. Tingnan nyo ang inyong kalalagayan ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. Bilang isang Kristiyano, ano ang kalalagayan mo ngayon? Now, let us clarify things. Kasi merong mga misconceptions or sabihin nating mga maling akala patungkol sa perspektibo. Kasi ito yung minsan na magiging problema natin o sa ating sarili. Magiging problema to pagka ito ang inyong pinaniniwalaan. Ito nga ay misconception. Misconceptions. Dalawa lang ibibigay ko sa inyo. Marami yan.
Pero dalawa lang ibibigay ko sa inyo. In the interest of time. Una, sabi nila, ang perspective is the absolute truth. Yan daw ay absolute truth. Ikalawa, pagka pinaniniwalaan nyo na ang perspective nyo ay hindi nagbabago, isa yan sa misconception. At yung una, pagka pinaniniwalaan mo na ang perspektibo mo ay siya lang ang totoo. Magkakamali tayo doon mga kapatid. Bakit? Una, pag-usapan natin. Una yung perspective na absolute truth. Madalas, ipinapalagay ng mga tao na ang kanilang pananaw ay siyang katotohanan. Diba? Usually, ganyan yan eh. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung pananaw mo, yan ang paninindigan mo. At sasabihin mo, yan lamang ang totoo. Diba? Merong ganung pagkakataon sa buhay natin na pagkat kinompare natin yung ating pananaw sa ating mga kasama or kasamahan, mapayanay sa pamilya, sa trabaho, sa church, pagka yan lang ang tiningnan mo yung sa iyong sariling pananaw at hindi mo ini-open sa pananaw ng iba at yun lang ang yung pinaniniwalaan, magkakamali tayo doon. Ang perspektibo ay sabihin natin na ito yung minsan kasi nagiging problema dahil alam naman natin na minsan iisang party lang ang perspective eh. Para yung ipapakita ko sa inyo yung isang image. Tingnan nyo to. Para mas lalo nating maintindihan. Kasi yung iyong pinaniniwalaan, pagka yan lang ang pinaniniwalaan mo at hindi ka naging open sa ibang perspektibo, magkakamali tayo. Tingnan nyo to. Merong 6 na tao dyan. Nakapikit yan. Hindi nyo lang nakikita. Mga nakapikit po yan. Inilapit siya sa isang elepante. Yung nakahawak ng ano bang tawag doon? Isungay yan eh. Task. Pangil, parang pangil yan eh. Ano ba sa Tagalog yung task, Pangil. Pagpalagyan natin yung pangil. Sa kanya, sa perspective niya, yun ay spear. Tibat. Meron namang inilagay doon sa nguso, doon sa kanyang trunk. Yung trunk ng elepante. Nung hinawakan niya, ay sabi niya, ay, ahas to. Pagkatapos, meron namang nakahawak ng tainga, ang sabi niya, ay, pamaypay. Pagkatapos, yung isa naman, sa pinakakatawan, ang sabi niya, ay, haligi. Hindi, wall. Ano ba yung haligi? Pader, yan. Kasi ang haligi, iba sa pader, Tapos yung isa, nakahawak sa buntot, ang nahawakan niya buntot, akala niya lubid or rope. At yung isa, nahawakan yung isang leg. Ang sabi naman niya, ay, ito ay isang puno. Mapapansin niyo, mga kapatid, isa ang kanilang hinahawakan. Isang bagay ang kanilang hinahawakan, pero iba-iba ang kanilang pagkaunawa, ang kanilang pananaw. Siguro nung yan ay nagmulat, nakita nila na, ay, ito pala ay isang elepante. Mapapansin nyo na pagka ang pinaniniwalaan nyo, yung pananaw nyo, ang inyong paninindigan, magkakamali tayo. Kailangan maging bukas tayo sa kabuuan. Kailangan tinitingnan natin ang isang bagay ng buo, hindi lang kapiraso. Yan yung sinasabi natin na perspective is an absolute truth. Yan ay isang maling paniniwala. Ngayon, nais kong basahin sa inyo ang isang verse, sabi dito, sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa,
Gayon ang aking pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Ito ay isang principle na dapat nating pananganan pagkat pinag-uusapan natin ang perspective. Kasi merong mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin nauunawaan, pero nangyayari sa atin. Meron ba kayong mga questions na sa buhay natin, bilang isang asawa, bilang isang miyembro ng iglesia, bilang isang manggagawa, meron ba sa buhay nyo na naitanong nyo, bakit ito nangyayari? Bakit ito nangyayari sa akin? Napakabait ko naman. Bakit ito nangyayari sa akin? Sumusunod naman ako. Bakit ito nangyayari sa akin? Maraming bakit. Maaring tandaan natin to. May plano sa atin ng ating Panginoon. Marami siyang gustong mangyari sa atin. Bagamat hindi natin siya maunawaan, let it be muna. Let it be. Pakisabi sa katabi, let it be. Para may kata. Tama ba? Let it be. Hindi. Let it be, Tama, may isang kantang ganun, pakisabi sa katabi, let it be. Para medyo maging magaan, Huwag na nating questionin ang ating Panginoon. Huwag na nating tanungin ang ating Panginoon, bakit? Kasi ito yung isang verse na dapat sinasangguni natin para yung mga tanong na yan ay ipasa Diyos na natin. Ikalawa, yung perspective never changes. Sabi kasi, pag ito yung ating pinaniniwalaan din, na ang aking perspektibo ay hindi nagbabago, nako, maliligaw ulit tayo mga kapatid. Kasi, sabi dito, dahil yung iyong pinaniniwalaan at yun yung pinaninindigan, hindi na siya magbabago. Minsan pinaglalaban natin yan. Minsan fixated na tayo. When we say fixated, yun na yun. Yan ang pinaniwalaan ko, yan na yun. Diba? Yun ang magiging problema natin. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, pagkatapos fixated ka pa rin sa mga luho ng mundo, fixated ka pa rin sa material na bagay. Alam nyo, meron akong isang natutunan. Ito, pwede naman itong i-share. Kasi ito yung naging question ko nung ako'y umattend ng leadership training sa Morong. Hindi ko lang matandaan kung sino yung naglilid noon. Naitanong ko, kasi ito gumugulo na sa isip ko Gawa ng, sa trabaho, meron kaming tinatawag na yung socialization. Alam niyo yung socialization? Yung may party-party. Sa work to, sa work. Hindi ito sa church. Sa work. Ngayon, syempre, pagka may socialization, merong mga naihandang konting yung mga tinitimplang mga wine, ganun. Syempre, mga alcoholic kasi yun. Yan. Yung natanong ko yun. Tayo po ba mga Kristiyano ay pwede doon sa mga socialization? O yung sinatawag na occasional drinker? Meron ganyan. Siguro, yung mga kapatiran natin dito, nagtatanong sila, yung mga occasional drinker, pwede ba sa atin yun? Itanong ko yun talaga, promise. Kasi parang nagigilty ko, ano ba talagang stand ng Ayan. Pagkatapos, binigyan ko pa ng konting paliwanag. Di po ba si Jesus, ang kanyang first miracle, para medyo madipensahan ko yung aking pananaw, Di ba ang unang miracle niya ay he turned water into wine. Di ba? Parang di ba okasyon yun? Pagkatapos ganun pa yung naging sabihin natin miracle. Ang sabi nung nagtuturo, mahirap kasi yung ganun na pwede kasi, meron kasing tendency. Merong tendency, hindi naman niya sinabi na direkta na bawal. Meron kasing tendency na baka mahulog ka. Kasi minsan yung sa patikim-tikim, doon nagsisimula yun Unless na kaya mong tigilan. Ngayon,
simula nung March, hindi na talaga ako tumitikim ng kahit katiting na yung sa mga okasyon, ano. Kasi naalala ko pa yung sa Liliw. Ewan ko kung may kamag-anak dito sa Liliw. Yung meron silang, celebration na pumaparada at binibigyan ng lambanog or wine, ganon. Sabi ko parang nahihirapan yata ang puso ko. So simula nung March 2025, ayun. Yun na po yun. Hindi na talaga, at wala na talaga. At alam na ng aking mga kasamahan sa opisina na, hindi, wag niyong bigyan si brother kasi yan ay pwede sa kanya sparkling wine kasi non-alcoholic. Yung mga zero alcoholic. Okay po. Yun. Mapapansin nyo, perspective never changes. Pagka yun yung aking perspective, yun ang aking pinaniniwalaan, yun ay gumugulo sa aking isip. Gumugulo yun sa aking, parang merong guilty feelings. Pagka merong mga ganyan, so sa pamagitan nung pag-attend noon, nalinawan ko na mas maganda talagang umiwas. Iwasan. Kaya nga sabi, wag mas magpasilaw sa kinang ng alak. Ayan. Okay. So dito, mapansin natin na as we grow, as we mature, as Christians, as we mature, kailangan yung perspective natin nagbabago. Patuloy na nagbabago. Sabi sa Roma 12:2, sabi dyan, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Pagbabago. Pagbago. Kasi sayang, if you are renewed, pero hindi ka nagbago, hindi po renewal yun. Luma ka pa rin. Ngayon, tingnan nyo itong image na to. Ano ang nakikita nyo? 2000? 2000? Anong year yan? Sino ang nagsasabi ng 2025? Isa, dalawa, tatlo. Sino ang nagsasabing 2026? Okay, medyo marami. Siguro mga 30. Yung the rest, hindi nila alam. Hindi natin alam kung ano ang perspective nila. Ano ang pananaw nila. Pero, pareho pong tama. Pagdating kasi sa perspective, walang tama, walang mali. Huwag kayong kakabahan. Pareho kayong tama, pareho rin kayong mali. Ganun po yun Pareho kayong tama, pareho rin kayong mali. Yan. Depende sa tumitingin yan. So kung sa tingin nyo, 2026, tama kayo. Sa tumitingin na dyan, 2025, mali kayo. So ganun lang po yun. Pero kailangan open kayo. Huwag gigigil. Hindi, 2026 yan. Hindi, 2025. 2026 hanggang nag-away na. Yun ang mahirap. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, pag dapat absolute truth, perspective never changes. Huwag yung paniwalaan yon. Burahin na yon, burahin na. Now, ito, 4 na araw na lang, lilipas na ang 2025. Tatawid na tayo sa 2026. Tama? 4 na araw na lang. Wait. Tama ba? 28 ngayon. 29, 30, 31. Tama. January 1. 4 na araw. Tama po. Yan. Yung man 2025 nyo, masaya, malungkot. Okay, yung perspective nyo yan. Sige. Masagana, di masagana. Sige, sagot lang. Financially stable, struggling financially. Skip na daw, skip. Natuloy na ba ang iyong kasal o naghahanap pa ng partner? Oy, congratulations. Meron tayo. Natuloy na. Okay, so yung masaya yun, ano? Pumasa ba sa exam? Bumagsak. Ay, sige. May mga sumasagot. Nadagdagan ng kaibigan, nabawasan ng kaibigan. Uy, sana nadagdagan. Sa perspective na lang ng pagiging Kristiyano, dagdagan natin. 'natin. 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 'Na
Baka meron tayong mga kapatid na may sakit. Huwag niyong itanong kung bakit. Tandaan niyo yung ating binasa kanina sa Isaiah. Nakahanap na ba ng trabaho o wala pa rin trabaho? Naghahanap pa. Okay. Nakahanap na nga ng trabaho o natanggal pa sa trabaho? Okay ba yun? Huwag naman sana natanggal, ano? May trabaho ka nga, pero stress ka naman sa trabaho. May trabaho pero stress. Ako, mahirap yan. Sige. So, mabigat. Merong mga sumagot, pero alam ko, nararamdaman ko kayo, merong mga times na mabibigat ang mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay. Alam natin yan. Ngayon, yung bang pakiramdam na yan, ay parang unti-unting gumuguho ang mundo nyo. Parang nawawalan na kayo ng pag-asa. Yan ang perspektibo na dapat nyong baguhin, mga kapatid. Sa mga sandaling ito, mahirap mapanatili ang ganyang perspektibo o pananaw sa buhay. Kaya nga mga kapatid, pinag-uusapan natin to. Kasi baka nadyan ka pa. Baka ang perspektibo mo, kine-question mo pa ang Diyos, bakit yan ang mga nangyari sa buhay mo. So, mga kapatid, I just want to share you another two things why perspective matters among Christians. Una, mga kapatid, it is the foundation in our scripture. Sabi dito sa Kawikaan 3, 5, and 6, ito, lagi natin ito naririnig, pero dito nyo itaya, dito nyo isandig ang inyong pananaw ngayon, ngayong araw na ito. Tatawid tayo ng 2026, sana ito, dito kayo sumandig, dito kayo maniwala. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. In English, trust in the Lord with all your heart. Diba? Narinig niyo to, itong verse na to. Memory verse natin to. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Diba? Ang gandang perspektibo nun. Sa taong 2026, napapakagandang paniwalaan yan. At maraming patotoo sa Bible. Maraming patotoo. Kung talagang tayo lang ay nagbabasa ng Biblia, ng mga patunay na ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Ito, mag-iisa-isa lang ako pero hindi ko na ito babasahin. Assignment na ninyo to. Pwede, kung gusto nyo picturean, pwede. Kung gusto nyo, yung may live stream naman tayo, puntahan nyo yung part na yan. Yan yung ilan sa mga patotoo na yung perspective natin, yung absolute truth natin na kanina ay misconception, ito, pagka ang Diyos ang pinag-usapan, it is not a misconception. Totoo to. Yan. Ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Sa Jeremiah 31:3, sabi dyan, ang salita ng Diyos ay nanatili magpakailanman. God's word stands forever. Isaiah 48. God is unchanging. Diba, kanina pinag-uusapan natin. Dapat yung perspective natin nagbabago. Pagdating sa ating Panginoon, hindi siya kailanman nagbabago. Salvation through Christ is eternal. God's kingdom is everlasting. God's faithfulness endures. So yan ang mga pangako ng ating Panginoon na dapat natin dyan isandig when we talk about our perspective or perspective in life. Dahil ang ating Panginoon, tandaan natin, laging nandyan. Yung mga tanong yung bakit, nadyan yan. Okay? And, ibig lang sabihin noon, yung mga verses na yon, so yung God's eternal truths remind believers that while human perspective shift, His nature and promises remain constant. These truths anchor Christians in hope, peace, and confidence regardless of life's challenges or changes. Sabihin natin
kung ano man ang mga dumarating sa ating buhay. Ang mga perspektibo natin nababago-bago. Pero tandaan natin, ang ating Panginoon kailanman hindi nagbabago. At ang kanyang mga pangako ay hindi rin nagbabago. Kung ang pangako niya ay ililigtas na tayo, pero meron tayong mga gagawin. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nadyan, pero siyempre, kailangan gagawin mo yung pag-ibig din sa ating Panginoon at sa iyong kapwa. So marami tayong pwedeng pagsandigan when we talk about our perspective. Now, ito lang yung ilang sa mga tips na pwede nating gawin. And I know naman na malakas na tayo dito. Siguro, let us deepen our biblical worldview by studying the Bible regularly. Ito, kaya nga, di ba, lagi nating pinoproject sa announcement natin, yung mga tayo magbasa ng Bible. Let us seek wisdom from mentors. Yung ating mga kabataan, meron tayong mga naglilid dyan. So pwede tayong itap. Yung ating mga elders, yung ating mga officers, nadyan lang po sila. Pwede tayong mag-seek ng wisdom sa kanila. And of course, yung study the Bible regularly, hindi lang yan puro memory verse. Kailangan yung pangatlo. Ito yung napakahalaga. Memorize mo nga ang Biblia. Pero hindi naman makita sa gawa. Apply biblical principles. Kailangan nakikita yan sa gawa, mga kapatid. At yun yung ikalawa. We have the reason why yung perspective matters to all of us because of shaping attitudes and actions. It shapes attitudes and actions ng ating mga Christians, tayong mga Christians. Kailangan po tayong sabihin natin, ano bang mga attitude and actions natin? Ito kasi, alam nyo, sa isang Kristiyano, pagka mayroong problema, diyan nasusubukan ang attitude at yung kanyang nagiging action. Pagka may problema, kung paano niya i-handle yung problema, diyan nagkakamali. Maraming nagkakamali pagka meron ng problema. Tingnan nyo sa bahay. Pagka may problema sa bahay at na-mishandle, ano ang mga attitude and action natin pag na-mishandle ang isang problema sa bahay? Ang worst dyan, hiwalayan. Oo. Sa trabaho, pagka ang isang problema ay pumasok, may challenges sa opisina, so pagka merong problema sa office, for example, pagka yun na mishandle, ano ang magiging problema? Diba? Madi-discourage yung mga workers. Panghihinaan ng loob. So ganun yon. Kailangan kasi na-handle ng maayos ang problema. Tayo rin yung magtutulungan. And even sa church, di ba? Pagka mayroong problema, may challenges, paano natin siya i-handle? Paano natin siya i-handle? It's a matter of question. It's a matter of how we shape our attitudes and actions. Diba? Ano yung attitude natin towards our colleagues sa trabaho? What is our attitude towards our son, daughter, sa pamilya? Sa
sa brothers and sisters natin, what is our attitude towards our brothers and sisters? Yun eh. Yun yung mga, kailangan kasi hindi natin, kailangan natin ma-address siya kasi kaagad. Yun yung pinupunto ko mga kapatid. Kasi pagka yan ay hindi na-address, mas malaking problema. Kaya nga, tingnan natin yung perspective natin. Baka kasi sarado tayo. Baka kasi ayaw na natin magbago. Kasi sa tingin mo, ikaw yung tama. Sa tingin mo, ikaw yung dapat pakinggan. Pagka ganun ang perspective ng bawat isa, tingnan nyo. Halimbawa, ganun tayo lahat. Sa tingin nyo, may makikinig? Wala, kasi sarado tayong lahat. Hindi tayo open. Yun ang perspective natin. Tayo ang tama. Yun yung pinaniniwalaan natin na tayo ang tama. So, kailangan lang po mga kapatid, we have to be open. Let us check our attitudes and our action. Sabi nga dito sa Santiago 1:4, sabi dito, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Sa 3, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Mapapansin niyo mga kapatid, yung problema, pagka yan ay ating nalampasan, pagka yan ay ating natiis, ang equivalent niyan is perfection. Wala ka ng kakulangan. Wala ka ng hahanapin pa. Diba? Kaya nga, ano ang attitude na pinapakita natin dito? Sabi dito, ituring ninyong buong kagalakan. Imagine that. Di ba parang hirap nun? Di ba may sakit ka pagkatapos happy? Ganun ba yun? Paano natin siya tatanggapin? Yun yung tanong. Di ba? Kasi mga kapatid, pagka tayo'y nagkasakit, at yan ay minasama natin, at sabihin natin parang meron tayong sinisisi, yun yung pagpapahina ng ating pananampalataya. Ang sabi lang dito, kung ano man yung kinakaharap mong pagsubok, mapa yan ay sa health, mapa yan ay sa work, mapa yan ay sa relationships, mapa yan ay sa financial, yung mga binanggit ko kanina ng mga problema, yung attitude at yung action, ano ang ating ginagawa or paano natin siya tinatanggap. Kaya nga nang binanggit ko kanina, pagpasa Diyos natin yon. May plano ang Diyos doon. Amen? May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Now, mga kapatid, bago ko magtapos, ito ay ilan sa mga practical tips para ma-cultivate natin yung positive Christian thinking natin. Ito, we have to practice gratitude. Magpasalamat tayo. Kayo ba kahit na masamaan nangyari sa inyo, minsan nagpapasalamat ba tayo? Kasi yun dapat, pinapractice dapat pala yun. Reframe challenges. Na minsan, pagka kasi tinignan mo na problema ang problema, lalo ka mamroblema. Tingnan mo ang problema na isang pagsubok, gaya nga ng binasa natin kanina. Tingnan mo siya in a positive way. I-reframe mo. Tingnan mo, baka kasi ang perspektibo mo ito, lumipat ka kaya sa kabila, baka iba naman ang makita mo. Ganon. Parang ganito, kung ikaw ay nakaharap dito, ito ang nakikita mo, at nalulungkot ka,
Baka naman pwede kang pumunta doon sa likod, baka doon, makita mo na masaya ka naman. It's a matter of perspective, mga kasama, mga kapatid. Titingnan natin, let us reframe challenges. Baka kasi yun nga, the way we see challenges, baka yun yung nagbibigay pa ng pabigat sa atin. Affirms God promises. Nabanggit ko na to kanina. And lastly, mga kapatid, strengthen faith through action, prayer and worship. Kaya nga po lagi kayong umattend. Lagi tayong umattend ng mga gawain. Serve others. Maglingkod. Ayan, meron po tayong, ang ating po mga leaders ay itatalaga na next week. So, yan po. Tunay na ako'y natutuwa dahil ang ating mga, we will have a new set of officers by 2026 and 2027. Kasi ngayon po magtatapos yung 2 years na term ng ating mga officers and by next year, meron na po tayong new set of officers. Live with humility and engage in Christian community. Yan po yung mga kailangan nating gawin. At maging active tayo sa mga ministries. As simple as that, we can strengthen faith through our actions. Be involved. Para yung perspective natin na parang, bakit nga ba ako nanghihina? Maaring tinatanong nyo, bakit ako nanghihina sa aking pananampalataya ngayon? Baka tanungin natin, baka medyo nadidisconnect ka na sa mga activities natin. Kahapon, maganda yung message sa kalalakihan. In times of trials, kailangan natin lang talaga maniwala sa ating Panginoon. At bilang pagtatapos, mga kapatid, iwanan ko sa inyo ang Colossus 3:2. Sabi dyan, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po ay isang paalaala para mabago at patuloy na mabago ang ating perspektibo. Bilang mga mananampalataya, ang ating dapat na pinagtutuunan ay tungkol sa mga bagay na nasa itaas. Kasi yan naman talaga ang ating goal. Balikan natin yung 2026. Yan. So as church members, ayan po, as church members, ano ang dapat na maging perspektibo mo sa 2026? Pakitanong po yung katabi. Ano ang dapat maging perspektibo mo sa 2026? Okay, kung hindi nakasagot, okay lang po yun. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating maikling mensahe. At since bagong taon, meron tayong bagong buhay, sabi nga, baguhin natin ngayon. Bagong taon, bagong perspektibo. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng